Morris POV. Extended ang naging celebration ng graduation ko dahil pumunta ang buong pamilya namin sa isla. Ang saya lang talaga na may ganitong pamilya. Masaya kaming nagkwekwentuhan, nagtatawanan at pinagsasaluhan ng masarap na mga pagkain. Enjoy na enjoy ang lahat, lalo na maganda ang buong lugar. Ngayon ay nakapunta na ako sa isla na sinasabi ni Ashley. Ang isla na naging saksi ng pagmamahalan ni Mama Karina at Papa Omar. Karina Paradise ang pangalan nito. Talagang katulad ni Mama. Habang nakatingin ako sa kanila ni Papa ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi ngumiti. Kung buhay rin siguro ang parents ko, ay ganito rin siguro silang dalawa ka-sweet. Habang tumatagal ay mas lalo ko silang nakikilala. Hindi ko akalain na may ganito palang pamilya, na may ganito palang mga tao. Sobrang dalisay ng puso nila. Mahal, thank you. Thank you kasi pinaranas mo sa akin ang pamilya na meron ka. Ang saya ko kasi lahat kayo mahal niyo ko. At may part rin sa akin na nahihiya ako pag-amin ko sa kanya. Why? Nagtataka na tanong niya sa akin. Kasi hindi ko alam kung paano ako babawi sa inyo. Lalo na sa pamilya mo. Alam ko na busy sila sa kanya-kanya nilang mga buhay pero nandito sila ngayon. Naglalaan ng oras. Wala kang dapat gawin dahil rin sa'yo kaya nagkakaroon kami ng time sa isa't isa. Wala kasing special occasions for gathering dahil hindi mahilig si Mommy sa mga party. Kapag birthday namin ay may gusto ni Mommy ang ganito. Simple celebration pero solid. Simula nung maliit kami ay walang mga bonggang party. Pero sobrang swerte nyo lahat kasi si Mama at Papa ang naging parents nyo. Super mahal. Malambing na sabi niya sa akin. Niyakap niya ako habang nakatingin kami sa sunset. Gusto ko sulitin ang mga araw na ganito. Dahil hindi ko alam ang mangyayari bukas. Hindi ko alam kung maulit pang mga ganito sa buhay ko. Dahil sa nangyari sa akin at sa parents ko ay natuto ako na pahalagahan ang bawat oras na kasamang mga taong mahal ko. Gusto ko nang ipakita sa mga taong mahal ko na mahalaga sila sa akin. Kaya binabago ko ng lahat sa akin. Sinusubukan ko ng maging malambing at maging showy, lalo na sa asawa ko. Nagstay pa kami dito ng ilang araw at nauna nang umuwi sila Mama Karina at mga kapatid ni Arcos sa Maynila. Alam ko na busy si Arcos pero mas pinili niya na mag-relax muna dito dahil sabi niya sa akin baka mawalan siya ng oras kapag nagsimula na silang mag-ikot para sa kampanya. Malapit na kasi ang eleksyon kaya nagiging maingay ng bawat partido. Kanya-kanyang pakulo ang mga politiko para iboto sila ng mga tao. Ang asawa ko naman ay tahimik lang na tumutulong sa mga lugar na malayo sa kabihasnan. Kahit ako ay kinakabahan din. Lalo na ngayon, nabalitaan namin na lihim na binibili ni Mayor ang boto ng mga tao. Pero kahit na ganoon, ay naniniwala pa rin ako na pipiliin pa rin ng mga tao kung sinong tapat at may malasakit sa kanila. Hindi basta-basta nabibili ang katapatan ng mga taong may dignidad. Hindi lahat ay nabibili ng pera dahil para sa iba, mas matimbang pa rin ang may mabuting gawa. Kinakabahan ka ba? Tanong ko sa kanya. Medyo, pero iba ngayon. Iba kasi kasama na kita. Alam ko kasi na kahit na anong mangyari, ay number 1 ako sa puso mo. Kaya tuwing kinakabahan ako, ay niisip lang kita at nawawala na kaagad ang kaba ko. Natatawa na sabi niya sa akin. Ganito siya palagi. Dinadaan na lang niya sa birong lahat dahil alam ko na ayaw niya na nag-aalala ako sa kanya. Hinawakan kong kamay niya. Palagi mong tatandaan na anuman ang mangyari ay nandito lang kami ni Ashley at ng mga babies natin. Mahal na mahal ka namin, Arcos. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Tuwing tinatawag mo ko sa pangalan ko ay pakiramdam ko magkaedad lang tayong dalawa. Alam mo ba na hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na minahal mo ko. Minahal mo ko sa kabila ng pagkakaiba natin. Walang dahilan para hindi kita mahalin at isa pa, hindi ka naman mukhang matanda. 39 ka pa lang naman at hindi ka pa senior kaya bata ka pa. Siguro nga malaki ang agwat ng edad nating dalawa pero mahalaga pa ba yon? Kasi simula nung minahal kita ay nawala na ako ng pakialam sa agwat ng edad na meron tayong dalawa at hindi naman mahinang tuhod mo. Ginagabi-gabi mo nga ako eh. Sorry mahal ko, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Tulad na lang ngayon, hindi mo naman ako inaakit pero naaakit na ako at gusto na kita angkinin dito. Pero hindi pwede dahil may kasama tayo at gising pang panganay natin. Nakangisi na sabi niya.
Diyan ka kasi magaling. Wala naman yatang araw na hindi naaakit sa akin. Wala talaga. Dahil simula nung akitin mo ko ay mabilis na akong tablan. Ang sarap mo kasing panggigilan, sabi niya sabay pisil. Kasalanan mo, nagpaakit ka. Lunod ka na tuloy ngayon sa alindog ko. Narinig ko naman na tumawa siya kaya napangiti na lang ako. Kung noon ay inaasar ko siya sa edad niya, ngayon naman ay ayaw ko nang gawin. Alam ko kasi na minsan ngumingiti siya pero alam ko rin na nasasaktan siya. Kaya minsan nag-overthink siya dahil na rin sa agwat ng edad namin. Alam ko ang tumatakbo sa isipan niya. Alam ko na natatakot siya. Naipagpalit ko siya sa mas bata kaya nagiging seloso siya. Pumasok na kami sa silid namin. Pagsara pa lang ng pinto ay mabilis niya akong hinapit at siniil ng mapusok na halik. Na hindi ko naman kayang tanggihan. Gustong gusto ko rin tuwing hinahalikan niya ako. Nakikipagsabayan din ako sa galaw ng labi niya. Buong puso ako nagpaubaya sa asawa ko. At pinagsaluhan namin ang isang mainit na gabi na punong-puno ng pagmamahalan. Kaya sigurado ako na masakit na naman ang katawan ko kinabukasan. Nakauwi na kami dito sa bahay at ngayon na wala na akong pasok sa school at alam ko na marami akong pwedeng gawin na kasama si Ashley at Arcus. Gusto ko rin na magkaroon ng maraming oras sa kanya. Lalo na final na ang desisyon na lilipat na siya sa US. Doon na balak ni Ashley na mag-aral at suportado naman namin siya. Maayos ng kalusugan niya, kaya naman pinayagan na siya ng doktor na mag-isa. Dahil base sa result na okay na talaga siya. Mommy, sa tingin mo maganda po bang kuha ko? Tanong niya sa akin habang pinapakita mga pictures. Hindi lang maganda dahil sobrang ganda baby, sabi ko sa kanya. Really mommy? Opo, ang laki na nga ng improvement mo sa painting at dito, sabi ko sa kanya. Napansin ko kasi na marami rin pala siyang hilig at halos magkatulad sa mga hilig kong gawin. Magaling po kasi kayong magturo sa akin, mom. Alam mo naman na idol kita. Lahat kasi kaya mong gawin, sabi niya sa akin. Alam ko na ganun ka rin at mas gagaling ka pa. Mabilis niya akong niyakap kaya naman niyakap ko rin siya ng mahigpit hanggang nilambing na rin niya ang mga kapatid niya na nasa tiyan ko. Excited na ako sa gender reveal, mommy. Ano kayang gender nilang dalawa? Malalaman natin next month, baby. Kahit ako'y excited na rin na malaman ang gender ng kambal. Napagkasundaan na namin ni Arcus na gaganapin ito sa mismong araw ng eleksyon. Nung una hindi ko maintindihan kung bakit isasabay, pero ngayon ay alam ko na rin kung bakit mas gusto niya ang araw na yon. Arcus POV. Ang asawa kong lahat sa akin, kaya sa araw ng graduation niya, ay ako ang unang pumapalakpak at babati sa kanya. Alam ko na marami siyang hirap na pinagdaanan, marami siyang hinabol sa school, at samahan pa ng morning sickness niya. Naglilihi na rin siya at iba-iba ang mood niya. Pero kahit na ganon ay masaya ako dahil sa wakas, nakapagtapos na siya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin ng swerte ko dahil sa pamilya na meron ako. Alam kong nararamdaman niya at naiintindihan ko siya. Alam ko na mahirap para sa kanya na wala ng parents niya. Kaya ipinangako sarili ko na gagawin ko rin ang lahat para mapasaya ko siya. Ibibigay ko ang pamilya na magmamahal sa kanya para hindi na niya maramdaman na mag-isa siya. Habang pinagmamasdan kong mukha ng asawa ko na mahinding na natutulog, ay paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na ang swerte ko. Ang ganda-ganda talaga niya. Hindi ako magsasawa kahit papaulit-ulit kong titigan ang mukha niya. Kahit na siguro buong araw ako o kahit taon na nakatitig lang sa kanya ay kakayanin ko. Hinaplos kong maamo niyang mukha. Ang tangos ng ilong niya at ang labi niya kay sarap halikan. Masaya ako ngayon dahil malaki na nagbago sa kanya. Kasi ngayon sobrang lambing na niya sa akin. Kaya naman palagi ko siyang pinanggigigilan. At kahit paggabi-gabi ko siyang inaangkin, hindi ako nagsasawa sa kanya. Katunayan ay mas lalo akong nasasabik. Akala ko noon kapag natikman ko na ay okay na pero habang tumatagal ay naa-addict na ako sa kanya. Partida buntis pa siya pero konting dikit lang ng balat niya sa akin ay tinitikisan na ako agad. Para't patuloy akong naglilihi sa aming dalawa. Cravings kong asawa ko kaya madalas hindi ako makapunta sa mga meetings ko. Kasamang mga kapartido ko. Para sa akin ay top priority ko pa rin ang asawa ko. Kahit pa kagagaling lang namin sa bakasyon ay wala akong pakialam. Parang kulang pa nga ang bakasyon ko. Pero hindi naman pwedeng puro bakasyon dahil kahit na panahon na ng kampanya ay gobernador pa rin nila ako. At kailangan kong gampanan ng trabaho ko. Mahal,
Inaantok na tawag niya sa akin. Yes, mahal. Mas niyakap ko siya. Di ba may lakad ka ngayon? Mamaya na lang ako aalis. Gusto pa kitang kayakap eh. Malambing na sagot ko sa kanya. Ikaw talaga, pero hindi ka ba nahihiya sa pinaghihintay mo sila? Ako yakap mo sa akin ay pwede namang mamayang gabi. Pero sila kasi mahalaga din naman ang oras nila. Dapat matuto kang pahalagahan ng oras ng ibang tao. Huwag mo sanayin ang Filipino time mo. Seryosong sabi niya sa akin. Sorry po. Sige, babangon na po. Malambing na sabi ko, tinalikan siya sa labi. Bumangon na ako at naligo na ako. Tamang asawa ko kaya mabilis ng bawat kilos ko. Paglabas ko sa banyo nakaupo na siya sa kama namin. Hindi ko mapigilan ang sarili kong lapitan siya. Ang ganda niya kasi kahit pabagong gising lang siya. Magbihis ka na nga, baka ano pang gawin mo mamaya. Yang pahalik-halik mo na yan ibang kasunod niyan. Tumawa na lang ako dahil kilala na talaga ako ng asawa ko. Wala na talaga akong maitatago sa kanya, lalo na sa ganitong bagay. Bumaba na siya sa kama at pumasok sa loob ng banyo. Ako naman ay nagbihis na. Bago ako bumaba ay sinilip ko na muna siya para magpaalam. Pagbaba ko hinihintay na ako ni Mark. Nasa sala siya at nakikipagkwentuhan sa anak ko. Nakita ko ng ganda ng ngiti ng anak ko kaya sigurado ako na maganda ang pinag-uusapan nilang dalawa. Good morning, sweetie. Nag-breakfast ka na ba? Malambing na tanong ko sa kanya. Tapos na po, Daddy. Kasabay ko po si Kuya Mark kanina. Nakangiting sagot niya sa akin. Mabuti naman, ikaw nang bahala sa mommy mo. We need to go now. See you later, sweetie. Ingat po kayo, Daddy. Huwag po kayong mag-alala kasi ako na pong bahala kay mommy. Malambing na sabi niya, tinalikan ako sa pisngi. Alam ko naman na hindi niya pababayaan si Mori. Ngayong busy na ako si Ashley ang umaalalay kay Mori, lalo na't lumalaki ng tiyan ng asawa ko. Lumabas na kami ni Mark sa bahay at siyang nagmaneho ngayon. Habang nakatingin ako sa kanya napansin kong kakaiba. Kanina pa siya nakangiti na para bang ewan. Masyado kayatang masaya ngayon, tanong ko sa kanya. Masarap kasing gising ko, Ninong. Nakangiti pa rin na sagot niya sa akin. Sabihin mo nga sa akin, may nagugustuhan ka na ba? Mag-aasawa ka na ba? Kunot noon na tanong ko sa kanya. Wala, mabilis na sagot niya sa akin. Ang bilis tumanggi halata tuloy na nagsisinungaling ka. Hindi naman kita kukulitin kung meron na. Masaya nga ako kapag nag-asawa ka na. Wala pa akong balak mag-asawa. Nakangiti pa rin na sabi niya sa akin. Kailan ka pa mag-aasawa? Kapag nasa 40s ka na? O baka naman kapag senior citizen ka na? Pabiro na tanong ko sa kanya. Saan ang lakad natin ngayon? Pag-iiba niya sa topic namin. Halatang ayaw niyang pag-usapan kaya naman hindi ko na lang din ipipilit. Sa headquarters, sagot ko sa kanya. Mas lalong lumakas ang usapan tungkol sa pamimigay ni Mayor ng pera sa mga tao, sabi niya sa akin. Hayaan mo lang siya, hindi natin gagawin ang ginagawa niya. Mas gugustuhin ko pang matalo kaysa manalo dahil lang sa perang binigay ko sa kanila. Hindi ako bibili ng boto para lang manalo. Gusto kong manalo sa malinis at marangal na paraan. Takot talaga siya sa'yo kaya ginagawa lahat para lang manalo. Hanggang ngayon patuloy pa rin sila sa paghahanap kay Jesusa. Hayaan na lang natin sila. Alam ko namang babalik si Jesusa kapag okay na siya. Mas mabuti rin na doon na muna siya kaysa bumalik siya sa daddy niya. At nahihirapan lang siya. Tama, doon na lang siya para naman gumaling na siya. Mabuti na lang at okay na si Ash. Masaya ako dahil magaling na siya ngayon. Nakangiti na ulit siya ngayon. Ako rin masaya dahil gumaling ng anak ko. Hindi ko lang talaga maiwasang hindi mag-alala kapag nasa malayo na siya. Ayaw naman niya na may kasama. Gusto niyang mabuhay na mag-isa sa US. Kung ako lang ang masusunod ay ayaw ko. Pero ano ka na mismo humiling sa akin. Kaya wala akong balak na ipagkaitang pangarap na gusto niya. Sa tingin mo, kakayanin niya doon na mag-isa? Oo naman, may tiwala ka naman sa anak mo, hindi ba? Matalino at matapang si Ash, kahit hindi halata sa mukha niya. Malaki ang tiwala ko sa anak ko, pero sa mga nasa paligid niya wala. Sagot ko sa kanya. Gov, may sasabihin sana ako sa'yo. Actually, nung nakaraan ko pa sana sasabihin sa'yo kaya lang nakalimutan ko. Biglang naging seryoso ang mukha ni Mark, kaya namang alam kong importanteng gusto niyang sabihin sa akin. Ano yun? Gusto ko na sanang mag-resign. Sagot niya sa akin ay kinagulat ko. Ngayon na ba agad? Hindi pa naman, kung okay lang ay hanggang matapos ang kampanya mo. Sagot niya sa akin. Paano kung hindi kita payagan? Akala ko ba gusto mo na akong mag-asawa? Natatawa na tanong niya sa akin. Pero kasasabi mo lang na ayaw mo pa.
Papayagan kita pero may pabor akong hihilingin sa'yo, sagot ko sa kanya. Ilang beses ko itong pinag-isipan at hindi ako sigurado kung papayag ba siya pero susubukan ko pa rin. Wala akong ibang pwedeng pagkatiwalaan kung hindi siya lang. Si Mark lang at wala ng iba. Anong pabor? Gusto ko sana na ikaw ang Morris POV. The twin babies are healthy, mabuti naman at sinusunod mong diet plan mo. Nakangiting sabi sa akin ni Doktora. Check up ko ngayon at ultrasound na rin. Ang magandang kaibigan pa rin ni Arcos ang doktor ko. Kaibigan ko na ito kaya hindi na ako nagsiselos sa kanya. Kahit na gustong-gusto kong kumain ng kanin ay pinipigilan ko sarili ko dahil alam ko na baka mahirapan ako sa panganganak. At ayaw ko na sermonan mo ko, saad ko sa kanya. Mabuti naman at masunurin ka. Ang iba kasing buntis kapag pinagsasabihan ng bawal ang ganito, bawal ang ganyan ay matigas talagang mga ulo. Ayaw makinig sa akin. Tapos ako ang sisisihin kapag may mga nararamdaman silang sakit. Napangiti na lang ako sa mga narinig ko kay Doktora. Tama talaga siya, marami akong napapanood online na masyadong lumaki ang tiyan dahil sa kakakain ng kanin at sobrang hilig uminom ng soft drinks. Ayaw ko naman ng ganun kaya nalagaan ko sarili ko. Mas gusto ko pa rin na healthy kaming tatlong ng mga anak ko. First pregnancy ko ito kaya maingat talaga ako. Gusto ko kasi na safe ang magiging delivery ko sa kambal. Alam ko na mahirap manganak pero at least mababa ang risk ko sa mga komplikasyon. Excited na ba kayo sa gender ni babies? Pero syempre kami lang ni Ashley ang dapat makaalam dahil it's a surprise. Sigurado talaga ako na malawak na naman ang ngiti ni Arcos kapag nalaman niyang gender ng mga anak niya. Ano ba ang gusto niyang gender? Nakangiti na tanong niya sa akin. Gusto niya ay boys naman ngayon dahil sa naging sagot ko'y biglang tumawa si Doktora. Ayaw na ba niya sa girls? Natatawang tanong niya sa akin. Wala naman siyang magagawa if ever na babae. Natatawa na sabi ko sa kanya. Tama, hindi naman natin pwedeng palitan ang gender ng mga baby ayon sa gusto natin. Tama, Dok. Nasaya naman ako sa kahit na ano. Ashley, ready ka na ba na malaman ang gender ng mga kapatid mo? Super po, tita, kaagad na sagot ni Ashley. Okay, sasabihin ko sa iyo mamaya kapag nakalabas ng mommy mo. Okay po, kitang-kita sa mga mata ni Ashley kung gaano ba ka-excited na malaman ang gender ng mga kapatid niya. Nang matapos ng ultrasound ko ay nauna kong lumabas kay Ashley. Naiwan siya sa loob dahil ito lang ang pagsasabihan ni Doc. Nasa Maynila pa si Leila pero silang dalawa raw ang mag-aayos ng gender reveal party namin. Paglabas ni Ashley ay nakangiti ito sa akin. Uwi na po tayo, Mami. Sige, nakangiti na sagot ko sa kanya. Si Mark ang kasama namin ngayon dahil may sakit ang isang driver. Habang nagdadrive siya ay napatingin ako sa kanya. Marco, totoo ba na magre-resign ka na? Hindi ko na kayang pigilan ang sarili kung hindi magtanong. Sinabi kasi sa akin ni Arcos na nagpaalam na ito sa kanya na magre-resign na. Alam ko na nalulungkot ang asawa ko pero hindi nga naman namin to pwedeng pigilan. Lalo na't matanda na ito at dapat sa edad niya ay nag-aasawa na siya. Oo, Mrs. Gov. Bakit? Mag-aasawa ka na ba? Tanong ko ulit sa kanya. Baka makahanap na ako ng asawa. Pabiro na sagot niya sa akin. Sigurado ka na ba? Nalulungkot ba kayo kapag umalis na ako? Sa tingin mo ba dapat kaming matuwa? Ang sabi mo hindi ka aalis. Nagulat ako dahil bigla na lang nagtaray si Ashley. Natatawa na lang akong bigla dahil nakita kong namutla si Mark sa narinig niya. Alam ko naman na close tong dalawa kaya sigurado ako na sobrang nalulungkot si Ashley sa pag-alis ng kanyang kuya Mark. Ash, kasi kailangan kong puntahan ng papa ko. Paliwanag ni Mark sa bata. Hindi mo man lang sinabi sa akin? Hindi niya sinabi sa akin? Bakit? Kailan ko ba dapat malaman kapag hindi ka na bumalik? Nainis na sabi nito. Baby, sorry po. Sorry rin po, Mami. Nainis lang po kasi ako. I understand. Huwag kang mag-alala dahil sasabihin ni Mark kung kailan ang alis niya. Hindi ba, Mark? Gusto mo bang mamasyal tayo bago ako umalis? Malumanin na tanong ni Mark kay Ashley. Ayaw ko. Umalis ka na lang kung gusto mo. Nainis pa rin ito. Okay, mahinang sambit ni Mark. Naging tahimik na kaming tatlo hanggang sa nakatulog na si Ashley sa biyahe. Medyo traffic rin kaya kami na-stuck sa daan. Tumawag naman si Arcos na maaga siyang uuwi sa bahay. Kaya dumaan na muna kami sa bake shop para bumili ng cake for dessert at para na rin kay Ashley. Marco, strawberry cake na lang ang bilhin mo. Sabi ko sa kanya dahil yun ang paborito ni Ashley. Okay, bumaba naman si Mark para bumili ng cake. Habang naghihintay kami dito sa loob ng kotse, may napapansin akong tao.
na nasa labas ng sasakyan namin. Mabilis ko namang nilak ang pinto, tinawagan ko si Mark na wag na munang lalabas sa bake shop. Relax lang kayo, ako nang bahala, sabi niya sa akin. Fully tinted ang sasakyan kaya hindi nila makikita kung may tao ba dito sa loob. Nagulat ako dahil bigla na lang nilang hinampas ang salamin ng kotse. Mabuti na lang at matibay ito kaya hindi bumigay. Mabilis naman tumakbong mga ito at nagpaputok si Mark ng baril. Mabilis na pumasok si Mark dito sa kotse. Napatingin ako kay Ashley. Mabuti na lang at tulog na tulog ito kaya hindi nito nakitang nangyari. Mark, huwag mo na sanang sabihin to kay Arcus. Pakiusap ko sa kanya. Sorry Mrs. Gove, pero hindi ko magagawang pakiusap mo. Buhay yung nanganib kanina kaya hindi ko pwedeng hindi sabihin kay Gove. Sagot niya sa akin. Hindi na ako nagsalita dahil naintindihan ko naman siya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil safe kaming tatlo. Pagdating namin sa bahay ay binuhat ni Mark si Ashley paakyat sa silid nito. Kaagad naman ako niyakap ng asawa ko. Ramdam kong pag-alala niya sa amin. Paulit-ulit niya akong tinatanong kung okay lang ba ako. O kung nasaktan ba ako. Hindi ko alam kung ano bang dapat nasagot ko sa kanya dahil nakasampung tanong na yata siya sa akin. Mahal, we're fine. Kaya kumalma ka na. Next time, isasamahan ko na kayo. Okay po, malambing na sabi ko't niyakap ko siya. Hindi ko to palalampasin. Sa tingin mo ba may kinalaman dito si Mayor? Tanong ko sa kanya. Malakas ang kutob ko na siyang may pakana nito. Walang ibang may galit sa akin kung hindi siya lang. Lalo na next week ng eleksyon. Sigurado ako na ginagawa niya lahat para mawala ako sa landas niya. Ang hirap pala kapag malapit ng eleksyon. Pero hayaan na lang natin sila. Mas mahalaga na walang nangyaring masama sa aming tatlo. At alam kong matutuwa ka sa good news ko. Good news? May gender na ba? Sinabi na ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Ang good news, healthy kaming tatlo ni babies at about sa gender ng babies natin, si Ashley lang nakakaalam. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Really? May gender na sila? Nakikita na? Malawak ng ngiting tanong niya sa akin. Opo, at ang panganin natin ang nakakaalam pero lagot ka doon dahil nagtatampo yata sa'yo. Hindi mo kasi sinabi na magre-resign na si Mark. Natatawang sabi ko sa kanya. Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Tanong ko sa kanya. Kasi